Kumusta mga kaupak? Nagbabalak ka ba na mag-invest o di kaya nag-i-invest ka na? Sa dami ngayong nagkalat na videos tungkol sa iba't ibang investment products na maganda ang kita kagaya ng Pag-ibig MP2, hindi malayong magkaka-interest ka na rin na mag-invest. Pero teka muna, merong napaka-importanting bagay na kailangan munang meron ka bago ka mag-invest. At kung wala ka nito, malamang mauubos din agad ang iyong investments at baka mabaon ka pa sa utang. Ang importanteng bagay na to ang pag-uusapan natin sa videong ito. Karamihan sa atin ay may maraming financial goals. Magkaroon ng sariling bahay at kotse, mapagtapos ang mga anak, magkaroon ng sapat na ipon para sa retirement, mabayaran ang lahat ng utang, magtayo ng sariling negosyo, mamasyal abroad at kung ano-ano pang goals. Pero dahil limited ang ating pera at limited ang ating oras, hindi pwedeng sabay-sabay nating mapursige ang ating mga goals. Kaya dapat mong i-prioritize ang mga ito. Ang gawin mo ay ilista ang lahat ng iyong goals according to importance. Ang mga pinaka-importante na goals ay una sa listahan. Mahalaga na naka-prioritize ang iyong mga goals para kung sakaling dumating ang panahon na kailangan mong mamili kung alin sa iyong mga pinapangarap sa buhay ang patuloy mong pupursigihin at alin ang bibitawan, alam mo na kung alin ang pipiliin. Ang pagpa-prioritize ng goals ay depende sa iyo dahil ikaw ang nakakaalam kung alin sa mga ito ang talagang mahalaga para sa iyo. Pero merong recommended prioritization ng financial goals na kailangan mong i-consider na sundin para hindi malagay sa alanganin ang mga pangarap mo sa buhay at maiwasan ang malaking problema sa pera. Ang dapat na top financial priority ng bawat pamilyang Pilipino ay ang magkaroon ng matibay na financial safety net. Ito ang iyong first line of defense laban sa isang financial crisis. Ang financial safety net ang sasalo sa pamilya mo kapag may nangyaring hindi inaasahan na kailangan ang malaking halaga ng pera para malusutan tulad ng pandemic, kalamidad, pagkakasakit o biglaang pagkawala ng breadwinner ng pamilya, pati na rin ang pagkawala ng trabaho o pagsasara ng negosyo. Ang financial safety net ay binubuo ng tatlong bahagi na pag-uusapan natin maya-maya lang. Kapag meron ka ng matibay na financial safety net, ang next priority mo dapat ay bayaran ng mas mabilis ang iyong mga utang. Kung meron kang extra na pera, dagdagan mo ang ibinabayad sa mga utang, lalo na yung may mataas na interest para mas mabilis mong mabayaran ng buo ang mga ito. Huwag i-invest ang extra mo na pera kung meron ka pang binabayaran na malaking utang. Kung uunahin mo kasi ang pag-i-invest kaysa pagbabayad ng utang, hindi ka uusad. Ang kikitain mo sa investment ay kulang pa na pambayad sa interest ng utang dahil kadalasan mas malaki ang interest ng utang kumpara sa kita ng investment. At meron pang mga investments na hindi sigurado ang kita, pero ang utang siguradong may tubo palagi. Ang susunod na priority ay ang pag-iipon ng educational fund. Kung meron kang mga anak o may pinapaaral ka na kapatid o pamangkin, dito na papasok ang pag-i-invest. Kung sa tingin mo hindi ka agad kukunin ni Lord, ang susunod mo na ipaprioritize ay ang iyong retirement fund. Pero kung wala ka namang balak tumanda, pwede mo na sigurong i-skip ito. Simulan mo ng maaga ang pag-iipon at pag-i-invest para magiging mas madali ang pagbuo ng kailangan mong pondo para mamuhay ka ng komportable sa iyong pagtanda. Kung ayaw mo na maging miserable at malungkot ang iyong retirement, paghandaan mo na agad ito basta meron ka ng financial safety net at hindi na ganun kalaki ang binabayaran mong utang. Kapag meron ka ng financial safety net, manageable na ang level ng utang mo at inaasikaso mo na ang mga higher priority goals, pwede mo na ngayong porsigihin ang iba mo pang financial goals. Kasama dito ay ang pagbili ng sariling bahay. Pero dahil ang pagkakaroon ng sariling bahay ay isa sa pinakamahalagang goal ng mga Pilipino, pwede mo rin itong unahin kaysa educational at retirement fund.
Kasama sa iba pang goals na kailangan mong pag-ipunan ay ang pagbili ng kotse, pagpapakasal, bakasyon abroad, pag-aaral sa graduate school, pagpapatayo ng sariling negosyo, pagbili ng farm, at marami pang iba. Although meron tayong recommended prioritization ng goals, hindi ibig sabihin nito na kailangang tapusin muna ang isang goal bago mo simulan ang susunod na goal. Kakapusin ka sa oras. Ang kailangan lang talagang unahin na mabuo ay ang financial safety net. Kapag meron ka na nito, pwede mo nang pagsabayin ang 2 o 3 goals basta kaya ng iyong pondo. Ngayon, pag-uusapan natin ang financial safety net. Uulitin ko, hindi ka dapat nag-i-invest kapag wala ka pang matibay na financial safety net. Kapag inuna mo ang pag-i-invest at may masamang nangyari sa'yo, halimbawa, nagkasakit ka, sapat ba ang iyong investment para pambayad sa ospital? Kung hindi, pupunta ka sa London. Loan dito, loan doon. Utang ang babagsakan mo. Kung bigla kang nawalan ng trabaho at ilang buwan kang nakatenga na walang kita, sapat ba ang iyong investment para sa pang-araw-araw na gastos ng pamilya? Kung hindi, magiging best friend mo ang mga online lending apps. Kung bigla kang kinuha ni Lord, sapat ba ang iyong investments para matugunan ang pangangailangan ng iyong naulilang pamilya sa mga susunod na taon? Malamang hindi. Lalo na kung ilang buwan o taon ka pa lang na nag-i-invest. Paano na ang pamilya mo kung konting pera lang ang iiwanan mo sa kanila? Kaya kung ayaw mong magkaroon ka o ang iyong pamilya ng malaking problema sa pera, kailangan mong magtatag ng matibay na financial safety net. Ito ang number 1 priority. Ang financial safety net ay may 3 components. Ang unang component na dapat unahin mong mabuo ay ang iyong emergency fund. Tinatawag din ito na rainy day fund. Ito ay standby money na pwede mong magamit sakaling nagkaroon ng financial emergencies. Examples ng financial emergency ay natuklap ang malaking bahagi ng bubong ng iyong bahay dahil sa bagyo at kailangan maayos agad. O sumabog ang 4 na gulong ng iyong sasakyan at kailangang mapalitan agad. Isa pang financial emergency ay yung freelancer ka at nag-crash ang iyong laptop at hindi na magamit. Kailangan makabili agad ng bago dahil may hinahabol ka na deadline. Isa pa, bigla kang nawalan ng trabaho dahil nagsara ang kumpanya o nag-retrench, kaya wala kang monthly income. Kapag nangyari sa iyo ang kahit alin sa nabanggit ko na financial emergency at wala kang sapat na emergency fund, wala kang ibang choice kundi mangutang. Ang kakulangan ng emergency fund ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang baon sa utang. Kung ayaw mo na magkaroon ng malaking problema sa pera at mabaon sa utang, kailangan meron kang sapat na emergency fund. Ang sapat na emergency fund ay katumbas ng 6 to 12 times ng iyong monthly expenses. Halimbawa, kung ang gastos ng iyong pamilya ay 40,000 a month, ang ideal na emergency fund ay 240,000 hanggang 480,000. Kung mabigat ito sa budget, pwede namang magsimula ka muna sa emergency fund na 2 to 3 times lang ng iyong monthly expenses. Unti-unti mo lang itong dagdagan. Ang emergency fund ay dapat available at all times, kaya hindi ito pwedeng i-invest. Tandaan na walang pinipiling oras ang emergency. Wala itong schedule at pwedeng tumama anytime. Ilagay ang iyong emergency fund sa isang savings account na may ATM card para pwede kang mag-withdraw anytime. Huwag ilagay sa MP2, sa stocks, sa bonds, sa mutual fund o sa UITF at lalong huwag ilagay sa BUL insurance. Pwede mong ilagay ang kalahati ng iyong emergency fund sa time deposit account para kahit papano kumikita ng konti. Kahit may term o maturity ang time deposit, pwede actually itong ma-withdraw anytime. Magandang idea rin na magtabi ka sa bahay ng konting cash galing sa iyong emergency fund para meron kang magamit agad sakaling wala kang time na makapag-withdraw o down lahat ang ATM sa area mo. Tandaan na gamitin lang ang emergency fund kung merong financial emergency.
Hindi emergency ang flash sale ng Lazada o Shopee, okay? Kapag may nabawas sa iyong emergency fund, pilitin mong maibalik agad ito sa original amount para masigurado na meron kang sapat na pondo sakaling may tumama na naman na financial emergency. Ang pangalawang bahagi ng financial safety net ay ang income protection plan o life insurance. Kung ikaw ang breadwinner ng pamilya, naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa kanila kapag wala ka na? Magiging komportable pa rin ba ang buhay nila o maghihirap sila? Makakapagpatuloy pa ba sa pag-aaral ang mga anak mo o mapipilitan silang tumigil? Kung may mga taong umaasa sa iyo, napakahalaga na meron kang income protection plan na papalit sa nawala mong income sakaling bigla kang pinag-report ni Lord sa taas. Ang pinakamabisang paraan para magkaroon ka ng sapat na income protection plan ay sa pamamagitan ng life insurance. Hindi ako nagbebenta ng life insurance pero kailangan talaga na meron ka nito kung may financial dependence ka. Ang financial dependence ay ang mga tao na umaasa sa iyo. Sila yung mahihirapan ng husto kapag nawala ka. Asawa mo at mga anak, parents mo, mga kapatid mo, o pamangkin na sinusuportahan mo. Ang ideal life insurance coverage ay 5 to 10 times ng iyong annual income. So, kung kumikita ka ng 500,000 sa isang taon, ang dapat mong kunin na life insurance policy ay may coverage na 2.5 million hanggang 5 million. Kapag meron kang ganitong coverage, parang magtutuloy-tuloy lang ang iyong income sa loob ng 5 hanggang 10 taon pagkatapos mong mawala. Kung hindi kaya ng budget ang coverage na 5 to 10 times ng iyong income, pwede naman na ang kukunin mo muna na coverage ay 2 to 3 times lang ng iyong annual income. Mas mabuti na yung may maliit na life insurance coverage kaysa wala. Magdagdag ka na lang ng coverage later on kapag kaya na ng budget. Kahit ano ang pag-iingat mong gawin, pwede ka pa rin dapuan ng malubhang sakit o maaksidente na mauuwi sa pagka-ospital at mahabang gamutan. Mahal ang magkasakit at kung wala kang sapat na ipon, mapipilitan kang mangutang. Minsan, sa laki ng utang, habang buhay mo itong babayaran. At paano kung wala kang mautangan? E di, bahala na si Lord. Para masigurado na makakuha ka ng dekalidad na medical care, kailangan meron kang mapagkukunan ng sapat na pondo kung ikaw ay magkasakit o maaksidente. Ito ang iba't ibang paraan para mapondohan ang iyong pagpapagamot. PhilHealth, HMO plan, sarili mong savings, yung hospitalization income plan at yung tinatawag na critical illness plan. Huwag lang umasa sa PhilHealth o sa HMO plan na provided ng iyong kumpanya dahil kulang na kulang ito kung ikaw ay tinamaan ng critical illness kagaya ng heart attack, stroke, kidney failure o cancer. Hanggat maaari, meron ka dapat at least 3 sources ng pondo para sa healthcare para makaiwas ang iyong pamilya na mabaon sa utang. Palaging tandaan, huwag na huwag ka munang mag-invest hanggat wala ka pang matibay na financial safety net na binubuo ng emergency fund, income protection plan, at healthcare plan. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod na upak ni Maestro.